pardon that was multiplied to me. There my burdens of a liberty at Calvary, at the cross. Okay, verse 1, ready, sing. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote the sacred dead for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Verse 2. Was it for crimes that I have done? He ground upon the tree. Amazing pity, grace, and known and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. By faith I received my sight, and now I am happy all the day. Last verse 3. Well might the sun in darkness hide, and shall His glory see. When Christ the mighty Maker died for man the creature sin. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Ganyan ako si Brother GV sa paglit sa pagampo. Amen. Makalingkod pa tayo sa pag-awit Beulah Land. Okay, verse 1, ready, sing. I reached the land of joy divine, and all its beauty now is mine. Here shines a new one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah Land, sweet Beulah Land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me. I view the shining glory shore, my heaven, my home, forevermore. Verse 2. The Savior comes and walks with me, a sweet communion here have we. He gently leads me with His hand, Lord, this is heaven's borderland. Oh, Beulah Land, sweet Beulah Land, as on the highest mount I stand, look away across the sea. Are prepared for me, I view the shining glory shore, my heaven, my home, forevermore. Last verse 3. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah Land, sweet Beulah
across the sea where mansions are prepared for me. Have you the shining glory shore, my heaven, my home forevermore. Amen. Salamat sa pag-awit. Let us all stand. Ma-pray tas tong offering karon nga kagabiyon. Okay, magampo kita. Idungo ang uloy. Piyong mata. Lord God, salamat kayo nining takna sa kagabiyon. Giday ka na mo. Salamat kayo sa mong grasya. Salamat sa mong gugma. Salamat Ginoo nga ikaw pilayon. Nga nag-bless sa matag-usa ka ng busa, Lord God. Kami karon mag-auli sa imong tithes and offering. Ikaw mag-bless sa matag-usa Ginoo sa maghatag busa, Lord. Ihatag na mo tanlungog himaya. Ikaw mong gilauman o gisaligan. Sa Panskristo ng maluluwas. Amen. Mayang gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo sa gihatag niyang kadaugan. And salamat tayo sa inyong prayers kagahapon. Niadto migiligan ni Pastor KJ na malit mig mga materyales para sa atong Sunday school room. And find out na mo ni mahal na tanan. Mas barato sa tubod. Pero kaana mi siguro ang sa tubod nga ni barato kay old stock dito saka sila tanan. So pero napalit gyapon namo ang angay na mo paliton. And salamat sa offerings ninyo. O na feel na ginamo nga pastor na ginming Pastor Kidi. Nga kay dili naman pag-abot na mo labad kay ulo kay gi tawag ni nangita mig barato. Nag-canvas mig barato. Saan nga ti para? May? Lilay. Abi na ako si May. Welcome na to si Lilay. Salamat sa Ginoo. Nga nakauban siya nato karon. And nangita mig barato mo nang nigawas na mo init dayon sulod sa sakyanan bugnaw. And mo nang naiusog yung ang trangkaaso karon. Pero praise God and thank God. Kakita mi og mas barato-barato. And tis kabalo na mi asa mamalit. Mao na kung nagunaw na og minyo nya magbalay mo, kinahanglan niyo tas-an inyo pagtuo. Kaya ang gamit karon it's getting, every year ga-increase. Mabitaw ng morally sila nga bitaw mingon sila nga sige lag increase good. Baagi nga dili mo increase. Tanan paliton mo increase. Di good pwede nga mo differentiate siya. Awang gasolina karon di baba siya pila to dayon i-increase sa pag 3 pesos. So mo nang di katingalahan. But praise God and thank God wala ta gaagad kung pila kung dili gaagad ta sa blessing sa Ginoo. Amen. And sa Friday, aray mo diri. Salamat sa Ginoo nga daghan-daghan na ta tong Friday dayon mas daghan ta, mas nindot nga daghan mag-pray sa Friday. And the more nga daghan mag-pray, the more nga daghan itubag ang Ginoo sa atong pagampo. Amen. So gihagyo man ako, ari mo diri Friday, alas 6 tas tugod, na gamay nga devotional, then after pray din ta and 8 o'clock uli na ta. Di tayo magdugay sa as of now. Pero kana nga sulit na kay ipares-pares na mo. Basig mahadlok mo adi na ko moadto dito kay paparisan niya ko ni Pastor JK, Pastor Kidi, dili. Na siya kanang para ma-check na mo unsa inyong prayers. And ari lang diri dayon matudluan sad mo. And salamat sa Ginoo nga maka-guide sad ang mga dagko. And continue to pray. Kanong Sunday
amo nang i-formally introduce o i-install ang mga preachers nato. Amen? So last Sunday nag-meeting me and wa man sila ni dili. So gingnan ako commitment ni siya, pag ingon niyo o so wala na ibalikay. Kaya dili ako inyong gisaaran kun dili ang Ginoo. Amen? So next every Sunday na mi meeting na mi mga para maligon ang atong mga preachers dayon February. Dayon i-plaster na nato ang mga districts so that February na natay mga districts. And nangutanas Pastor Kidi, unsa unya Brad kini ngani it will not affect kung naay mga klase diha mas maayo gani na walay apekto na sa mga klase sa mga bata areas ninyo, walay problema kay tabangay man ta. So wala na siya problema nga Brad basig no dili ang district gi-divide lang nato para lang naagi kanabitong mo lead sa ilaha ba dili bot pasabot nga ingana district kay di na sad ko pwede dili na siya pwede kay mag-cause na sa division kung ingana ang atong mindset nga dili ta pwede kung district ka diha lang ka diha member ka diha para nali mo take care nimo kuha ninyo. Dili siya pwedeng mga atong mindset, kami nga district, diri ra gyud mi tabangay gyapon ta. Naalay mo yung mga leaders gi-assign sa inyo ha. So nasabtan ni Pastor KD, mo di ay kay abi nila dili wala na siya epekto, wala siya labot sa kung magklase ba mo or unsa ba. And salamat mga leaders, salamat sa inyong sakripisyo nga niari mo karon sugod sa training kay kini siya illustration ni siya sa tao nga maghimog yun dihang dalan. Kung imong birahon, dito gid yang gusto. Mura nag young people ba nga gusto gid sa iyang. So please pray, just continue to pray sa mga preachers niya nato. Kay the more nga tagaan na sila og responsibilities, the more sad nga blessing and the more sad ang Ginoo o ang yawa maningkamot og hatag mga problema pero dili na siya angay kakulba. Amen. So wala na. And by the way, nagpasalamat si Pastor Nap sa tuwa, naghatag tag 20,000 padala ko gahapon para tabang sa ilang tabang lang kay bisag ako naon ba sa ilang nagian. Bahala pag ako'y tagaag 50 mil, dili ko mudawat sa kalisod. Nga kanabitang tawag siya sa ko ako'y. Wala man mi na dire ko'y natayog lang. Naguba mga atop. So daghan sila angay nga i-rebuild labi na dito sa Hugan. So ang 20,000 kung imong naon gamay ra na siya. Pero at least naka-help ta sa ilaha. Amen. So, salamat sa inyong offerings dayon nagpadala sa ta kang hatag sa ta kang Pastor Ray, usa sa atong mga missionaries nga para lipay kito siya kay gihimo sa sila Sunday school rooms niya. Payag kay matud pa niya siya pastor. Gi-bless mig sing 50,000 sa ilang amen. Ilang Thanksgiving offering niabot nag 50,000. Pero gibayad nila sa yuta sa kay gi-priority nilang yuta. So sila lang ga-pray lang mi nga naa mi by God's grace tagaan sa nato sila para makapagsugod sa sila sa ilang himo daw sila payag. Gamay lang good. So salamat sa inyong offerings. Amen. So namugas ta. Amen. So dili na ingon tabangan man namugas ta. Dili na namugas ta dayon mo ani ra sad niya tana. Aham na agi diha sa inyo ha. Diha sa inyo ha agi ang blessing kay part man na sa ato ang So mamugas lang ta. Ngadto niya magsugod niya build sila Pastor Jerry tabang sad ta. Sa mission sa So ana lang tabangay lang. Kay moram ni sa ato. Dayon padayon lang kita. Hinay-hinay at least na natay pundong ang mga materyales
papa-deliver ang wala pa namo na order ang atop kay medyo pricey siya, pero kinahanglan siya nindot nga atop kay para modugay siya. Kay morang gyapon kung sa tawran na tog sindi ang mailisan ra gyapon, mas maayo ng colored roof. It's little bit expensive, but ngadto magamit ra po nato kay ang atong gitan-aw nga long term, dili lang short term. No? That, you know what? Nganong mo dato ang incheck? Kabalo mo ni dato ang China? Kay kabalo sila sa mga tao, they don't want the quality. They want for the cheaper price. So nakita nila, labi na Pinoy, barato, kusog mo palit. How many of you have visited TNT? Di ba? Maingon ra ka kinira kung paliton sa TNT. Pero natingala ka pagbalik nimo dagang kag nadala. Nga naman, maingon mo ka, sige lang barato ra bitaw. Pero wa ka kabalo, barato ra kayo, hangtod wa kaabot sa semana. Naguba. Kaya naman, pila raman taon. Mo nang sa ako nakatunan, dirita sa quality sa atong building niya. Basta nay ang Ginoo mag-supply lang sa mas may good long term. So salamat sa inyong offerings, padayon lang ta, and the Lord will bless you, and ang Ginoo claim lang sa inyong promise, sa promise niya sa iyang pulong. Amen? And ayaw lang gid sad kumpiyansa. Kung hilantan ka o ano ka, inom lag tambal, dayon pahulay, dayon lang. And tungod sa panahon, parang nga niyo, bugnaw, dayon ikaw mainit asad, or buntag mo ulan, niya ni kahapon, init, So, normal gid nga magkasakit ta. Mo na nga nimo maluya ka. So, and kusog sad ang flu karon. Pero di ta angay makulbaan. Lang, tubig, rehydrate lang. Amen? So, and praise God, at least natin mga bagong mga prospects, mga isimbat, mga bisita tong Sunday. So, tomorrow, ugma, pero ko yung ugma, magbisita per. So, balik na ko visitation. Kay humana man ang among nakapalit ng materialis, so mag-visit na may ugma. So, pray lang mininyo padayon. Amen? And yes, dili lang kami niya ma-organize natong by district. Na may district Bible study, na may visitation, depende sa inyong preachers nga na-assign sa inyo ha. Para ma-solidize, manindot yun ang sa by district. Amen? So, please pray for our preachers nga ma-install karong Sunday. Pray over na to sila karong Sunday morning para daghan makakita. Kay hapon daghan magud ang wala. So Sunday morning human ako gwali, tawagon ako sila together sa ilang wife kay lisod kayo nga bana lang. si pastor may gawin na sa kapilang asawa para at least kabalo sad siya sa trabaho sa preacher. Amen. So pray lang padayon, and by God's grace the Lord is so good and has done wonderful things sa atong simbahan. And to God be the glory. Padayon lang ta. Amen? And padayon lang ta grow. Mo na akong gingon, padayon lang, paningkamot mo. Basa sa Bible, basa, dayon, ampo. And we'll grow together. Para mas mayo, para makadala na po tag mga bisita, maka-cater na po tag mga And yes, I have good news for you. Nakapatahi na ko og baptismal gown. Ang tawag na kanang suoton bitan nila magpabautismo. So nag-order na ko ni Ate Pipit. So at least nanatay baptismal gown, nanatay baptistry, lisod pod. Kung kamo mi musuot ang nag-usab. So maningkamot yun na nga magdalag bisita. Not only that, we will bring visitors, we will soul win, balik tag soul winning, and I talked to Brother Ko, hasta mga leaders, balik ta sa main thing. Amen? Balik yun ta, kaya kung dili ta mo balik sa main thing, ang Ginoo, dili yun mag-bless nato, kung dili ta mamunga. So, pray ta pa tayo. This year, usa lang, pray lang.
Imagine. Each one of us mubunga lag usa. Usa lang. Ay na pagpangambisyo daghan. Prayer Lord. Sa gingon ni pastor mo, bunga lang kog usa. Imagine mo nakay usa ka bunga. Kanang faithful ha. Dili nang butabudi nga ni gumag for the sake lang mabaptize. Kanang yung kuyog nato. Imagine nimo kung mubunga tag usa times 2. Next year na pod mubunga na pag usa. I'll tell you dili na ta masigo dire. Gawas og mag face to face. Kay muluag man ni kay pagbalik na mag face to face. So magdaghan po nang mawala. So pray start of the year, pray na ka, Lord, pray kog bunga karon nga tuig. Focus lang kag usa sa. Dahil kung nanay usa nga tan-aw nimo faithful, then move on to the next. Dahil ana sa usa lang sa. Okay? So mao na ang atong announcement. So manindog da diri ta sa pulong sa Dios. Genesis, we're done on the fatherhood test. Dito sa farewell test. The farewell test. Genesis chapter 21 verse 9. Hangtod sa 21, puli-puli tagbasa. Nana? I'll read verse 9, you'll read verse 10, hangtod mahumanta. Genesis chapter 21, verse 9. And Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, which she had borne into Abraham, mocking. Verse 10. And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed. And the water was spent in the battle, and she cast the child under one of the shrubs. And God heard the voice of the lad, and the angel of God called to Hagar out of heaven and said unto her, What aileth thee, Hagar? Fear not, for God hath heard the voice of the lad where he is. And God opened her eyes, and she saw a well of water, and she went well and filled the battle with water and gave the lad drink. And he dwelt in the wilderness of Paran, and his mother took him a wife out of the land of Egypt. Lord, thank you. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Salamat kay Lord nga ikaw ang tinuod nga Dios ang gisimba. O Lord, bisan pa sa imong promise ngadto kang Abraham wa nimo gipakyas ug tungod ni ana kami nakaangkon sa dana nga privilege kay nahimo man nimo anak. So I pray Lord nga masabtan lang sa bawat matag membro karon nga naa diri. Salamat sa ilang panahon nga gihatag. Panalangin ni sila sa lahi nga pinasahi nga pagpanalangin nimo ug i-blessed sila Lord. Ug dalaygon kay ka Holy Spirit nga imo ning ministry karon. I pray imong i-bless ang panimbaho namo. Giyahi ko sa angan ako isulti. Praise nako ang internet nga dili lang magputol-putol labi na nga basig naay mga members or dili membro nga maminaw. I pray nga imong tabangan. Dalaygon kay ka Lord, ibalik mo itong himaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Lingkod.
Diri sa taas sa verse 1. Para at least masabtan na itong background. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. But pasabot, sa gipromise sa Ginoo kang Sarah nga magkaanak siya, na nagyod, niabot na gyud. Amen? So but pasabot, kung mingon gini ang Ginoo, nagpromise Ginoo, iya ginatumanon. Kitang tao, di unta kahulat. O, tanaw, and the Lord visited Sarah as he had said, sa tuman niyang gisulti. And the Lord did unto Sarah as he had spoken. Kung unsa may gisulti sa Ginoo, kung unsa may gipromise niya, kang Sarah o kang Abraham. Verse 2. For Sarah conceived and bare a son in his old age. Naabot wala? Naabot. Hey, paminaw, hulat lang. Maabot ra lagi na. Unsa may gipangayo nimo sa Ginoo? Nga tan-aw nimo, Lord, murag 2022 na, Lord. Wa gihapon, hulat lang. Moabot lagi na. At his old age, and underline that phrase, at the set time, sa sakto nga panahon. Hey, paminaw, naay timetable ang Ginoo sa atoa. Di ta pwede maguna, di sa ta pwede maulahi. But pasabot, naa siya ikaw galingong timetable para sa imuha. Galing lang kita, di gyud ta kahuwat. Usahay ba, pugso nato, unsay dili. Ano ba itong kabaw ta nga di gyud, pero mahadlok, barabi ito. Kabalo naman ta unsay gihimo ni Sarah. Pero naay timetable ang Ginoo. Timetable kung unsay giprayhan nimo nga negosyo, timetable kung unsay giprayhan nimo nga lifetime partner, timetable. Kung ga-eskwela pa ka, naa timetable. Kung ano, tubagon na sa Ginoo niya, ang sakto, nigabot sa panahon nga, faithful lang ka, tubagon ka, hatagan ka niya, trabaho niya. Naa siya ikaw galingong timetable. Sa imo niya, Gabriel, nga gipray na itong mga attorney ka, yes, naay timetable ang Ginoo. In God's perfect time, naa niya tayo attorney diri. Andrea, gapray man ka nga mahimo kang doktor, God's timetable, mahimo kang doktor. Unsa pa may giprayhan niyo? Unsa may gidesign niyo sa Ginoo? Ga-desire mo shop, ga-desire mo unsa man. Hey, God has a set time of which God had spoken to him. Na ay timetable ang Ginoo sa imuha. Yes, Samoa ni Pastor KJ, na may timetable. Nga niingon, oy, diri ra kutob imong papa, inyuha na karon. Same po sa inyo. O, niingon ang, nag-story ang Ginoo sa ko, o, kamong mga ano, himuon mo na ako preacher para samot mo tubo sa Ginoo para mas responsable mo sa Ginoo. God has a timetable. Set time. And Abraham called the name of his son that was born into him, which Sarah bare to him, Isaac. Gitawag niya Isaac. And Abraham circumcised his son, Isaac being 8 days old, as God had commanded him. Kuha na sa mga Hudiyo, kanang ilahang sa tawag na. Yung kinahanglan 8 days old pa, i-circumcise na nila ang bata. And Abraham was 100 years old when his son Isaac was born unto him. 100 years old. Na nitabo or gitubag sa Ginoo ang promise niya kang Isaac. Kisa may nakaabot ng 100? Wala pa eh. Kamu, maabot na mo 40, na, ratol na. Ang uban mo, tungtong lang 30.
Lord, unsa may timetable ni Muskuha, Lord? Ayaw question na ang Ginoo. Basta na ay timetable ang Ginoo na sa imo, hulat lang. Basta, usara may Abraham, usara may Sarah, di lagi ka paabtog 70. Di lagi ka paabtog 100. Usara may Abraham. Ang application ano ba? Ang kanindot ano ba? Nga naghulat lang gid siya ba? Hulat lang. In God's perfect time, nindot kayo. I was blessed. Nasa G. Madre wala. Wala no? Ana. Gi-share lang ni ano so. Gmar, gusto siya mo palit og sa to mga coloring ano. Gusto gikuha ni kuya ba? Ina sa Brad, bar, unaha lang Ginoo. Unaha lang. Datinta lang siya. Iyang tang ihat, iyang tang kuhaan ang iyang Thanksgiving offering para mo palit lang. Tuo siya. Ihatag niya ang Thanksgiving offering niya. You know what? Pag birthday niya, ang gidesire niya, gidubli no? Mas daghan pa. Kaya nga naman, hulat. Hey, pamina mo. Gusto na ko ba nga sa at early as young as you are, ma-experience niyo na ba? Nga maingon ka day, tinuod din ang giwalay ni pastor. Nga muhulat lang ta, ang atua manggod dili ta mutuo manggod. Na, uy, butubag, uy. Pila edad mo, Jimar? 21. Ano ko man, na-bless ko ba? Ano man, nagulat lang siya. Kung siya ni hulat ato, yes, pwede niya, kuhaan niyang ano, pero ang katong giandam nga blessing para sa Ginoo nga dubli, wala to. Then pamina mo, kung ang Ginoo bitaw mo hatag, mas nindot. Kaysa imuhang pinili. Labi nag imuhang pinugos. Di gyud nindot. Nanay maabot sa panahon magmahay ka. Pero kung hinatag sa Ginoo makaana pa ka, oh nindot ta Lord. Salamat kay Lord ha tinuod jud kayo. Kay nga naman once God will choose for you, expect this that it will always be the best. Dili lang nang imuhang pinili kay why kita tao man gud kung kitay mo pili naara tay standards pero kung ang Ginoo ang iyang standard lahi sa tuwa. So best gyud na iyang hatag. But it only kanang ano lang gid ba? Naalang gid say ano mga hulat lang gud. Duha man to no, dili ra man coloring no unsa pa to isa? Lampshade pa. Iya ding mo ditong gi-post niya. Mayon ka pastor gamay ra man na. Tan-aw nimo gamay na siya nga butang pero kung tan-awon bitaw nimo kung ikaw bitaw sa level niya nga 21 years old nga naghulat ka. Maybe uban sa inyo na experience na ninyo na pero sa ako lang ang naako lang nabalaan. Di ba nindot kayo? Ma-cherish nimo. Nga nigdawat nimo sa butang, nindot ta oy. Pero pinugos gini. Mahay ka. And Sarah said, and God hath made me to laugh, so that all you hear was laugh with me. And she said, who would have said unto Abraham that Sarah should have given children suck, for I have borne him a son in his old age? Imagine nimo, lola na, napatutoy pa ka. La, anak na sa imong apo la, anak sa imong apo. Dili, oy, ako ning anak. Dito ning anak sa kong apo. Pero tanaw nimo ba, makaanak ka ba no? Si Sarah ba siguro, kaingon siya ba? Kung nihulat lang yun ko. Di unta. And the child grew and was wine, and Abraham made a great feast the same day that Isaac was wine. So, nalutas na. Siyempre. Verse 9, and Sarah saw the son of Hagar, diri nagasugod.
the Egyptian, which he had borne unto him, Abraham mocking, gabugal-bugal. Naa na ang problema. Mao na ni. Yes, karon sa ilang gibuhat sa ni Abraham nga sala, nga naa si Ishmael, na, nigawas na. Hey, basig, sa imong gibuhat nga sala karon dili pa nimo na anihon, pero moabot ang panahon anihon gina nimo. Tanawa, gubot na. Karon basig, isa sa imong sala, nindot pa kay na, pero paminaw, moabot sa panahon nga mogubot gina, ayaw nagkatingala. Kaya nga naman, gipili man ninyo ang dili insakto. Naagi kasamo ka na, wagi peace diha. Para yan eh. Nakita niya gabugal-bugal. Verse 10, wherefore she said unto Abraham, cast out this bondwoman and her son. Oy, Abraham, di pwede na nga magpabili na ang kanang bondwoman, kanang imong maid, o ang iyang anak diri. Magkagubot bidri yan eh. Na, sugod na. Sometimes, nigbuhat na itong sala, bitaw sa temptation, dili na to makita ang mga consequences sa unahan. Unya na nimo makita na nigabot bitaw na, nasud na ka sa trap, makaingon ka. Daghana, dig na damay, oy. Di lang nga, daghang na damay, daghan. Samok. Cast out this bondwoman her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. Di, ni sila pwede magdol. Mo ni siya gitawag nga farewell test. Kaya nga naman, verse 11. And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. Dili lalim sa usah ka papa nga imong palakon ang imong anak. Dili lalim. Grievous. Verse 12, and God said unto Abraham, let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman, in all that Sarah hath said unto thee. Hearken unto her voice, for in Isaac shall thy seed be called. For Abraham to say goodbye to his son. But this was God's command, he had to obey. Wa siya mihimo, kay niingon ang Ginoo, ayaw ka ano di Abraham, imo ginang palakpon. Little did he realize that his obedience was the preparation for an event greater test when he would have to put Isaac on the altar. Paminaw. Usahay bitaw, naalay gusto ipabuhat sa Ginoo bitaw, obey lang. Bisag wa ka kabalog unsay ano, pero paminaw, kumingon kay Ginoo nga mo ni ang buhata, kay mo ni akong gusto ipabuhat sa imo, obey lang. Kay nga naman naa siya pa'y gianda man na nga mas dako nga greater test niya anak kung dili ka mo obey anang gamay nga test. Kaya ang sunod ani, iya naman gi-offer si Isaac. Mas grabe to. Kay iya gutong gihulat. Pero karon iyang giingnan, palakwan na lang na. Hey, paminaw. Obey lang. Bisag tanaw nimo murag, wow, unsa may ano ani, paminaw. Basta gikan kini sa pulong sa Dios, gikan sa alagad sa Dios, gikan sa Ginoo or nakigstorya ang Ginoo mo, patuo lang. Kaya nga naman, naay dako nga sunod anak nga lakang pa niya, ipabuhat niya sa imuha. Ayaw reklamo. Sa muka, magklase na sa mga bata ni. Patulang.
Kay wa ka kabalo sa diha nga na gamod ka kinabuhi sa bata, wa ka kabalo. Dahil same time sad ang Ginoo gamod sa imong kinabuhi. Pero sa gamay nga responsibilidad di ka kaka-obey, dili ka kahatag sa imong best. Ayaw pag-expect nga hatagan kag dako nga responsibilidad niya sa Ginoo. Dili ka niya tugyanan ana. Kaya nga naman kagamay ana sa bata lang magtudlo. So, kung tagaan kag responsibilidad sa Ginoo nga mo take care sa bata, i-take care. Dahil kamo mga leaders, tagaan kag responsibilidad mo take care sa imong grupo, i-take care. Kaya nga naman, wa ka kabalo, ikaw sunod nga preacher. Mo nang unsay gipabuhat sa Ginoo sa imo, patulang. Obey lang, kaya nga naman, naalagi greater niya nga blessing, giandam niya sa imo ha. Yes, parehasa nang magdala kag tao, di ba? Dili lalim. Pero sige lang, kay ministry man na. Pero makitaan sa nimo ang mga tao nga nitubo, nga nakakaton, nga nga nakita mo nagpadayon sa simbahan. Okay kayo eh. Sa marasad nga nagtudlo ka sa mga bata, someday makita na nimo nga bataan niya, bisag ka na makita nimo sila di Sunday school inyo makita di nga nanganta sila. Wow! Kanindot, oy. Di ba lalim magpakantag bata sa tubangan. Bahala ka ng uban lab. Magsigil na ka na anak. Iwa pa man ay buot. Abangin ninyo ang kanailang cham-cham, kanailang sak, kanaila, kanang salas. Kana mo'y rambol. Silang bibirin, si Zenya, kanang alebel. Anak ni Ma'am Elaine. Di ba, nikanta na nila. Kung mapakanta na mo na, kaingon ka, ha, victory in Jesus. Kanang dili mo apil sa kay dito mo mo sa mga bata. Hatag lang sa imong pinabay. Wa ka kabalo nga unsayo. Pag storya ni sa Ginoo sa iyahaan ni, yes, although sakit or kung dili sa imong buot ba, paragod sa kuha. Unang-unang nga pagkakita na akong daddy sa nga nana siya sa hospital bed nga luspad na nga sige sa gihilot ni Nanay Willie. Ang una ni sud sa akong utok, mapastor na gyud ko. Kabalo biya ko. Lisod pog di. Nagid mo nagid ni. Adto di kag Saudi ha, be. Pwede na ako inokid, ikaw lang bahala, Drigid. Lahoson lang nang ginako akong asawa dito. Do you think, kung wa ko nituos, Ginoo, unsa ka nga life ang akong masugatan dito? Do you think nga, I'll be happy there? No. Although, it will be challenging gid siya nga mahimo kang pastor, labi nagbata pa ka, as bag-o pa ka, nya dili ba ni gamay nga sapatos imong i-fill in dako ba literally og scripture ni. Dako ba ni nga responsibilidad. Pero I have to obey. Kinahanglan. Little did he realize that his obedience was preparation for an event greater test. Hey, sa ang imong mutuo lang kakaron, naa na po'y mas dako na pod ngay andam sa Ginoo. Pasara lang sa nakaron ang gamay. Level 1, level 2, level 3. The word translated grievous means to shake violently like curtains blowing in the wind. Kakita ka ng kortina nga sige ka ng anak sa hangin. Grabe yun, natayo yun si Abraham ba? Kaya nga naman, dugay man to niyang kuyog si Ishmael. Nga isip o sa kaamahan, malipay kay siya, wow, nakoy anak. Abraham was deeply moved within and perhaps somewhat displeased
at this turn of events. Yes, parehagod sa tuwa. Ang turn of events sa tuwa, diri. Nawa atong pastor, nawa ang asawas ng pastor. Turn of events. Dili, wa kita nalipay, wa kita na subo ta, pero magiplano ang Ginoo. Magi sa special nga plano. Karon bitaw, na ako'y kanang makitaan sa Facebook. Mamatay ilang mama, then after a week, magsigi sila post sa picture sa ilang mama. Makarelate ko. Papa, kuing ani mo ko sa uno. It doesn't mean nga, ikalimtan na ako akong papa o akong mama. Pero, sorry. Para kang Abraham, Lord, I was happy with my son. I was hoping unta nga magka-okay sila ni Isaac, pero di gyud. Mo na gingon, ang imong plano di gyud pwede pasibo sa planos Ginoo. Di gyud pwede ang Ginoo mo adjust para sa tuwa. Maingon gyud ang pulong sa Ginoo nga di gina sayop gyud na. Bisa pag unsaon sa mata sa ta, mura magsakto dili, walay murag sakto kung sayop gyud na. Wagi murag sakto. If it's wrong, it's wrong. Most of Abraham thought nga, it will be okay siguro, time will come. No, it will not be okay. Because that is not it's not part of God's plan. Dili man amoy plano sa Ginoo. So di gyud na mahimong okay. Basta dili gini planos Ginoo, dili gyud na mahimong okay. Di gyud. Bisa pag mo yung kag murag okay, no, it will not be murag. It will never be. I was meditating ba. If I were Abraham, then akong imagine nun ba. Akong ipalakaw ang akong anak. As a father, yeah, it's so gawas sa mga amahan nga walay buot ha. Pero kung usa ka amahan nga naa gyud kay buot, naa kay kaugalingon nga dili nimo i-abandon nimong anak oy. Mo nang I tried ba nga akong gi-imagine ba, if I were Abraham, then God was talking to me like this. Abraham, you need to let go of Hagar and your son, Ishmael. He cannot say no because God say so. Dili, pwede siya mudi, kaya nga naman ang Ginoo may nag-ingon. Mao nang paminaw, kung ang Ginoo gani magpabuhat sa inyo niya, dili ka mubuhat, delikado na. Mas maayo pa kung tao. Bahala i-reject nimo ang tao, pero ang Ginoo gani nagsugo sa imo nga buhatan niya, wala gini mo buhata. It will never be okay. Di gyud maayo. However, God did not abandon Hagar and Ishmael, for Ishmael was the son of Abraham, God's friend. Although, yes, wala niya gi-abandon. Kay, siyempre, promise man niya kang Abraham. Nga, I will bless thee. Kung kinsay mag-bless mo ha. Ang imong mga anak, ako sang i-bless. Muna ni sa verse 13, and also of the son of the bondwoman will I make a nation because he is thy seed. Promise man sa Ginoo kang Abraham. Ay na mo. Ang Ginoo ginimhimog promise, di na niya pwede ito ison. Di na niya pwede bawion. Ihatag na niya.
Kung musupay lang ka sa pulong sa Ginoo, nag-promise sa ana, nagi blessing. Pero di ka musubay, nasa cursing. Simply. If Ishmael and Hagar had any bad feelings toward Abraham, they were certainly in the wrong. Everything God did for them was because of His faithfulness to Abraham. Lord, kung naaman nga siya, kasakit si Hagar o si Ishmael towards Abraham, wa sila kay ano man, tanan nga gibuhat sa Ginoo para for the sake ng Abraham. Mao man sila labot nta. The Lord reaffirmed His promise that Ishmael would become a great nation. Manang sa 13, and also the son of the bondwoman I'll make a nation because he is thy seed. Verse 18. 18. Arise, lift up the lad and hold him in thine hand, for I will make him a great nation. Verse 17. Genesis 17, verse 20. And as for Ishmael, I have heard thee. Behold, I have blessed him. And I will make him fruitful, and will make him exceedingly. 12 princes shall be he begot, and I will make him a great nation. Oh, yes, tinood. Arab countries right now are a great nation. Asa tagapalit o gasolina sa ilaha. They're great. Nga naman, promise na sa Ginoo kang Abraham. If you go to Dubai, that's what I've said. Asa ka kitag mga ang ilang pet, cheetah, tigers, sa kaanak. Sa tuwa, gara kita iro, pero ilaha, lion. Diya ka kitag mga auto nga mga sports car nga gipang abandon lang ba? Grabiha, datuan nila, no? Murag walay, ako na sila tungod sa kadaghan. Kwarta nila ba? And, yes, tinood, mupalit na sila. Cash. Bulto-bulto ba? Makaana ko ka, grabe. Nga naman, promise na sa Ginoo sila. Mo nang oil, tungod sa oil, lato sila. And he kept his promise. The Arab wood is a force to be reckoned with today. And it all began with Ishmael. Yes. Kay tungod na kang Ishmael. In spite of the pictures in some Sunday school papers and Bible storybooks, Ishmael was a teenager, not a child, when this event took place. So dili na siya bata. Teenager na siya. The word translated child can refer to a fetus, Exodus 21 verse 22, newborn children, young children, 1 Kings chapter 17, 21 verse 20, or even young adults. In this case, it refers to a boy at least 15 years old. 15 anyos na siya. Ishmael and Hagar got lost in the wilderness. Moni, kung tanaw nimo, verse 14, and Abraham rose up early in the morning and took bread and a bottle of water and gave it to Hagar, putting it in her shoulder and the child, and sent her away, and she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. So sayo sa kabuntagon, ni mata si Abraham, pabalunan niya og bread, botilya sa tubig, palakaw niya. Pila ramanay masud anang botilya sa tubig, bisang tag ibutang ta og 1.5. May tag 6 liters, di ko mo to 6 liters ang ilang gibit-bit. Butang ta 1 liter lang, yung dala. Pila ramana. Nag-wander siya sa Beersheba. Nahurot, tubig. Verse 15, and the water was spent in the battle, and she cast the child under one of the shrubs. Ishmael and Hagar got lost in the wilderness. Their water ran out. They gave up in despair.
This experience was quite different from the time Hagar first met God in the wilderness. Yes, tong atong gitunan last time, 16 verse 7, and the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by a fountain the way to Shur. Lahi to, kay naa may fountain. Kini wa gyud. Wa gyud tubig. 16 years before, she had found a fountain of water, but now she saw no hope at all. Wagi makita na lang tubig. By the way, importante king tubig. Bahalag, walay ano, basta na'y tubig. Lagi, tinuod yun. Importante gining tubig. No hope at all. Hala, atay. Wala na'y tubig. Okay raw tagsyara. Kuyog pag niya yung anak. Hey, paminaw. Kita mga ginikanan, okay ra kita ibunalan, pero kapil na mong anak, lisod na. It's another story. Amen? Imuha apil na gani ang imong anak diya, it's a different story na. Kita sugot man tag way kananay, sugot man tag ano, pero naagi ang imong anak, it's a different story. Mo nang si Hagar, wa na ko'y tubig, wa na'y tubig niya, na ako'y anak. Tanaw niya, wa na gid, wa na'y hope. Apparently, Hagar had forgotten the promises God had made concerning her son. Nakalimot si Hagar nga nagpromise ang Ginoo sa iya ug sa iyang anak. Di ba many times nigabot sa panahon nga murag wa na tay tsansa makalimot nga natay Ginoo? Labi na sa panahon bitaw nga murag dikit kayo ba? Nabitang problema bitaw nimo nga kanabitang murag wa na giginooy. Makalimot kay ka nga giluwas di ka. Makalimot di ka nga anak kas Ginoo. Makalimot. But Ishmael must have remembered them, for he called on the Lord for help. May pangbata. Nakahinumdum. Nitawag ug tabang si Ishmael. Tanawan niyo sa verse 17. And God heard the voice of the lad. Pamina mo. Dili buot pasabot nga batanon pa ka dili nakatubagon sa Ginoo. Mabata, matigulang ka, mutubag ang Ginoo. And God heard the voice of the lad. Pamina mo. Dili mabitaw nang ginatarong namo ang inyong prayer life kay ngano man maminaw ang Ginoo sa inyong ampo. Dili lang basig mingon mong mga batan. No. Naa maminaw ang Ginoo sa inyong ampo. And God heard the voice of the lad, Ishmael. Naminaw. God heard the lad's cries and rescued them both for Abraham's sake. Grabe, no? It's always for Abraham's sake. Pamina mo yung people. Kung nag-enjoy man mo sa blessing karon, nag-enjoy mo anak kay nga naman, kung faithful gani inyong ginikanan, mo na,
What unsay gi-enjoy namo ni Pastor KJ karon uban sa mong pamilya because my dad and my mom was faithful way back then. Gay, kung unsa may gi-enjoy nimo because your mom was faithful way back then. Andrea, kung unsa may gi-enjoy nimo kay your mom is faithful way back then. Unsay gi-enjoy ninyo karon because your mom was faithful way back then. And if you want your children to enjoy to, ang Ginoo gani mo, bless gani, kung unsay blessing gi-enjoy nimo, mas labaw pa sa sunod nga generation niya. Mo gini timan ni. Ang level sa Ginoo dili lang na para sa karon sa among gi-enjoy ni Pastor Kidino, lahi na po na ang blessing na nilang chamcham. Kung ipadayon na mo ang blessing, ang legacy nga gibibilin sa amahan, among amahan. Ug mausad sa inyo ha. Kung ipadayon ninyo ang inyong faithfulness, ang inyong anak mag-enjoy. Mausa na sa inyo yung people, nakakita man mo. Ang gi-enjoy na mga blessing karon kay way back then, naami ginikanan nga faithful. Tanawa ba? It's because of Abraham. Get that? It's because ibutang ang ngalan sa imong ginikanan. Kung faithful. Anak ko, bitaw, no? Mao nang paminaw mo ginikanan. Wag gyud tay. Labi na kung nabitaw kay anak karon. The more ka nga magpaduol sa Ginoo, the more ka mag-faithful. Kay nga naman, ang blessing sa Ginoo dili lang ikaw mo enjoy, hasta ikaw ang imong anak ug imo niyang apo. So brother ko, kung unsa may blessing niya ma-enjoy sa imong anak niya, ni gawas ana, it depends sa inyong faithfulness duha niyan yan. Why si Isaac is enjoying his I'll ask, grabe gwapo kasi mga na pastor, wag gigipalit anak. Okay, why? Because way back then, to God be the glory, Ma'am Charity and brother they faithful sila, og hangtod karon namin sila, faithful sila. Mahusad sa imo, Renalyn. Ang unsay gi-enjoy niyo karon because your mom is faithful. Padayon na lang na ang legacy. Mag-enjoy ang inyo. Nganong Sam, you're enjoying that because your mom and your dad naningkamot siya nga magtarong diya sa Ginoo. Kasi na beneficyohan kamo, na family. But pasabot, ang blessing sa Ginoo, paano ko ba? Bitaw, no? Mo consider gid ang Ginoo. It's because of Abraham. Mo nang akong giingon ba, dili gyud mapugnan mo bless gyud ang Ginoo kay nga naman because of Abraham. Mo sad sa moa, dili kung na-enjoy na mo nga daghan kay mig blessing to God be the glory karon kay nga naman ang akong papag mama grabe man. So, mo na ko ba mo di ay. So, for me, padayon na mo na, iano na mo na, kung palabuan pa or unsa ba, kaya nga naman, para ang akong anak niya, kung mapunan magani na, murag kapoy naman. If I'll be thinking of another child, murag. Pero kung to God be the glory, hatagan na sa big usa. Tama, 2 years old na siya karong June, pwede na. Sabot na mi. Pero kung ingana yung style niya, sakyan niya ko niya. Niyag na siya mangod, iyan yung sakyan ba na. Pero brasing mo, ano na siya mo, tino na siya no. Pero kung pasabot ba? It's because of Abraham. For Abraham's sake. Kay siya'y padayon lang mo. Kaya nga naman, muanin niya mo. Saktuha lang inyong heart and everything. Padayon lang mo.
Support niya mo, labi na, abot sa panahon nga, nanay mo yung building dito, support yung kasi mong papag, mama, ma-enjoy na ninyo ang blessing. Kaya nga naman, anak man mo sa pastor. For Abraham's sake. Dutoy. For Pancrasyo's sake. Ha? Mo nang sabi na, establish sa life nga you love God, you love the Word of God, you love the church, nga asa ka nagdako, kung asa ka gipakaon, dayon never forget ang atong pastor. Ni kaminyo niyo sa saktong ang Ginoo panalangin sa inyo niyang mga anak. Every time mo sakay kong nabara, pasalamat ko sa Ginoo, mingon ko. Praise and thank God nga na Pastor Chris. Dili lalim ang pagsugod. Kung unsay na-enjoy na mo karon, gamay ra kay na sa among gisakripisyo sa una. Every time sakay ko sa nabara, mingon ko, salamat. Nga bisag pila ka panahon nga gusto mo biya si Daddy, but wa siya ni biya. Kay tungod na-enjoy na mo ang mga blessing. You know, yes, mga ginikanan, lisod, pero kinahanglan ta nga mag-faithful not only nga para sa itong kagalingon, para sa itong mga anak. Maminaw. Pila na naman lang atong tuig. Me, I'll be turning 41. If God will give me another 20 years, I'll be 20 years old. Cham will be 20 years old. That's why when mutungtong na siya 18, minyo na dayon Cham. Para nag 20 years old ako, makita na ako akong apo. If God allows. Pero as what I'm saying right now, gamay na lang yun. Gamay na lang. Motorotot na ni. Tutut. Sakit hingog, no? Ayaw biya pag turotot o gadlawon tadya kay basig rapture na ba? Mingon niya, hala, nabilin ta mami. Naiwan tayo, hindi tayo save. Ayaw yung pagtakag turotot, ha? Bora mo na itong trumpet sound. Verse 17. And God heard the voice of the lad, and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee? Hagar, fear not, for God hath heard the voice of the lad where he is. Ayaw, God, look. Hey, paminaw. Maybe, paminaw. Maybe ikaw na na'y gatarong sa inyong pamilya, padayon. Para aning lad ba? Kalimot na yung mama. Basig ikaw na lang anak nagtarong, bahala. Padayon dong. Padayon day. Ayaw ka discourage. Kaya nga naman, ang Ginoo mudungog sa pag-ampo nimo. Bahala, wa na kay kauban, tanaw nimo ang akong papa, ang akong mama, wa nag-faithful, or ikaw na lang papa, ikaw na lang mama, wa ga-faithful nimo nak, padayon. Mutubag ang Ginoo sa pag-ampo. Isa, ayaw kahadlok. I have heard the voice of the lad. Padayon.
Yes, kita na lang, or sa imong family, tanong mo, ako na malay gatarong ani, hala ikaw, padayog tarong. Ayaw nag, liko, ayaw na ano, padayon lang. Kay nagtanaw ang Ginoo sa imo. So often, in the trials of life, we fail to see the divine provisions God has made for us. And we forget the promises He has made for us. Yes, usahay makalimot ta sa mga promises niya. God has made for us and we forget the promises He had made for us. Usahay makalimot ta ba? Labi nagnana ta sa trials, mga testings and everything, makalimot ta nga naay provisions sa Ginoo. And we forget the promises He has made for us. Makalimot ta. Nga naman, mo-focus man dahil ta dito sa trials. Mo-focus man dahil ta dito sa mga affliction na to. We open our hands to receive what we think we need instead of asking Him to open our eyes to see what we already have. Sahay, makalimot ta, we open our hands to receive what we think we need instead of asking Him to open our eyes to see what we already have. Say, makalimot ka ba? Daghang kay kagipangayo. Sakto na. Ina Lord, ablihi daw, tanawa daw. Unsa may naa gitubag sa Ginoo sa imong pagampo. O say, focus sa kita ba, Lord? Kinahanglan, hoy! Kalimot ka. Nga naa ka, ana. You already have that. Nya kung wala gitubag sa Ginoo nang ay wala pa pero naa naman sa gihatag sa Ginoo si mo. So siguro gasakay kag motor nga kagang ay at least gasakay ka na kay motor gisakyan. Ayaw sa guwat, ayaw sa gampo atong wa nimo. Siguro among balay si gatulo. Sige lang at least na kay balay wala nagikuha imong balay sa atop. Wala gikuha ang atop. Gilupad. When ka, sa man yun, masakiton man kay ko. At least, masakiton ka, pero wala ka sa hospital. O sahay ba, makalimot ta, unsay naa nato, dayon, muasta sa ato, sa wa, pero nakalimot ta, nga naa na day, gihatag ang Ginoo sa tuwa. Hey, open your eyes daw. Tanawa daw sa imong palibot daw. Tanawa daw, unsay naa sa imong ang gihatag sa Ginoo. Kakaon daw magkakag 3 times a day. Meter, bagay pastor, kaya nga naman, taas na kaya akong sugar. Makasnack pa ka. Nagka-cravings kong Jollibee. Ay, wapa man, unya ra. Kaon na sagpan. Maabot lang panahon na nanan niya kay Jollibee niya. Pero, naman ka, nagkaon, magkakagdiha. Usahay ta, we are bombarded. Usahay ba, kana we focus on the things that wala sa tuwa. Gusto na to ba, mga Lord, pero, wagi ka kapasalamat kung sa inaani mo. Lord, wala ko'y sapatos. Gamay na lang. Sa kagamay. Mingon akong asawa, ba't hindi ka nag-walking? Wala na akong sapatos eh. Basta ako gimingon nga wala akong sapatos. Mukatawa din na siya. Kaana ko ba? Karon na noon nga, na ako'y sapatos, na ako'y medyas, dagan kong short, dagan kong jersey. Wala nagkilamay do basketball. Sa una noon nga, magkapalot-palot ang among sapatos, si Kidi, may doon sa ospital. Hala!
pilar among sinina, pilar to ang jersey sa una, hala. Old age. Magkatigol sa day ganun kanang basketball ta. Sige, amo lang. Magkaano na rin, mausab na rin mong ano ba? Pero kinahanglan na. Open na MCC, kasi mo join sa mo. Open na, pwede na mag-jog, pwede na mag-walk. MCC, bayad na kag 20, 15. Advertisement. We open our hands to receive what we think we need. Instead, nga sige lang tagala ba? Lord, I need this, I need that, I need this, I need that, I need this, I need that, I need this, I need that. Why ka pasalamat kung sa inaani mo? Asking Him to open our eyes to see what we already have. Sa may naasay mo, ha? Reklamo ta, walay tubig. At least, muagas gihapon. Ang Cebu gani. I talked to my uncle Uncle Gaga. It was very hard for them katong during sa bagyo kay why tubig, why gasolina. Kung naam kay tubig, pastilan maglinya pa ka. Kana usay mo reklamo tagwa tay tubig. Pero at least naman may tangki diha. Ingna daw Ginoo, Lord, open my eyes. Tanawa daw unsay naa nako. Dili lang magsigi ko pangayo unsay sawa. What we already have. Evaluate daw. Sa may naani mo. Ano bito ko bito, no? Sometimes we ask or we even do things nga, no? Pero kalimutan unsay naana nato. The answer to most problem is close at hand if only we have eyes to see. Ang tubag, the answer to most problem is close hand if only we have eyes to see. Di man sa ano. Last Monday, my dad taught me, faith. Koy, whatever happens, ayaw gyud ano. And nabalo na nako. And nay pastor, bago, kana bitang yanuan yung kung nakag-text ba, at chat ba. Pastor, anak ko diya, nga naman, patabang ta ko nimo pastor. Nga naman, kulang migbayad sa luti. Ing anak gani mo bagting din akong ulo nga nang kuan ana